Nakaalerto na ang mga ospital sa bansa sa posibleng pagdagsa ng mga biktima ng paputok. At live mula sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, kumusta? Ano bang ginagawang paghahanda ng mga ospital? Nikki, we are here sa Quezon City General Hospital, no? Pero going back, nakaalerto na nga ang lahat ng mga ospital sa buong bansa. They are currently under the code white alert status. Ibig pong sabihin ay nakaalerto na po ang lahat ng mga doktor at nurse at all set na nga po yung mga ospital doon sa posibleng pagdagsa ng mga mapuputukan sa pagsalubong sa bagong taon. Pagpasok ng emergency room ng East Avenue Medical Center sa Quezon City ay bubungad itong mga mesang ito na kompleto sa panlinis ng sugat. Ready na rin ang mga instrumentong gagamitin para sa mga pasyenteng malala ang injury at kailangan pong putulan ng bahagi ng katawan. Mula po December 21, nakapagtala na ang East Ave ng 4 na firework injuries. Kabilang po dyan ang 42 years old na lalaking naputukan ng whistle bomb sa daliri. Naka-admit siya ngayon sa ospital at inaalam pa kung kailangang putulan ng daliri. All set na rin sa emergency room ng Quezon City General Hospital. Nakapagtala na po rito ng 6 firework injuries mula pa noong December 21. Lahat menor de edad. Sa buong bansa, umabot na sa 71 ang biktima ng paputok. Ayon po yan sa Health Department. Mga batang lalaki edad 10 to 14 ang pinaka-apektado. 5-star, Boga, Cuitis at Plapla ang pinaka-nakadali sa mga biktima. 2 bata rin na edad 8 at 16 ang napaso at kinailangan pang putulan ng daliri matapos masabugan ng whistle bomb at 5-star. Inaasahang tataas pa ang bilang ng firecracker injuries habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. Kaya panawagan po ng DOH at mga doktor, umiwas na lang sa paggamit ng mga ito, legal man o hindi. Narito po ang pahayag ng isang mong doktor na nakausap natin. Yung isang araw na or isang gabi na kasiyahan, baka maging panghabang buhay na perwisyo. Kasi pag naputulan tayo ng daliri or ng kamay, panghabang buhay yun na disability. So, kailangan mag-ingat po tayong lahat. Yung mga nanonood lang, maging conscious lang sila, maging aware lang sila sa surrounding nila. Nikki, bukod nga doon sa mga firecracker injuries, no, ay binabantayan din ng DOH yung mga komplikasyon sa ilang non-communicable diseases, gaya po yan ng stroke at saka heart attack. Kaya reminder nga ng DOH sa publiko, especially ngayon nakabi-kabila ngayong mga handaan, ay magkaroon po ng disiplina po sa sarili sa pamamagitan po ng tamang pagkain at regular na pag-ehersisyo. Nikki, back to you. JC, baka pwede mo rin kaming palalahanan, no, yung mga manonood natin. Ano ba ang mga pwedeng paputok? Sino-sino mga pwedeng magpaputok at sino ang hindi? Ano ang mga bawal na paputok? Nikki, meron na ngang inilabas na listahan itong Philippine National Police dito nga sa mga ipinagbabawal na paputok, no. At bagitin ko lamang, no, kabilang nga dito sa mga pangunahin na fireworks na mga kaklase po na paputok, no, na in-announce po ng DOH ay ilan po dyan ay illegal. Kaya panawagan nga nila again sa publiko, especially sa mga bata, huwag na pong gumamit ng paputok, Nikki. In terms of yung smoke naman na nai-inhale natin sa mga paputok, meron din bang tips or warnings against doon ang DOH? Yes, Nikki, binabantayan din nga nila itong mga kaso ng bronchial asthma, no? Kaya as much as possible, yun po may mga hika, no? Pagdating po, pagsalubong ninyo sa bagong taon ay umiwas po tayo rito sa mga ganito, Nikki. Yan ang Express Report ni JC Cosico. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.